Naitala na nasa 10 milyong katao ang namatay dahil sa pagsabog ng Fleya. Samantala sakay ng Lancelot ay hindi makapaniwala si Suzaku sa kanyang nagawa. Nakatakas si Cornelia mula sa silid, ngunit nasundan siya nila Detard na ipinag-utos na barilin ng prinsesa sa binti. Pero dumating ang isang sasakyan ng Britanya na nais daw ng kapayapaan. Subalit lumabas mula dito ang prinsipe na si Sneasel. Kaya nagtaka si Detard kung bakit ito nagpunta ng walang laban. Samantala nababaliw na si Zero sa kakautos sa mga kasama na hanapin si Nunnally. Pero hindi siya sinusunod ng mga ito dahil alam nila na kasama sa mga nasawi si Nunnally. Kaya dinala muna ni Rollo si Lelouch sa silid. Ngunit nagalit ang bida kay Rollo dahil ang kapatid daw ni Lelouch ay si Nunnally lang at wala ng iba. Dahil hindi sumasagot si Zero sa tawag ay naisipan nila na kausapin si Sneasel. At diit pa ni Detard na hindi nila pwedeng atakihin si Sneasel dahil may dala itong isa pang Fleya. Kaya nagpunta sila sa isang silid kung saan naghihintay si Sneasel. Kung saan isiniwalat ni Sneasel na si Zero ay walang iba kundi ang nakababata nilang kapatid ni Cornelia na si Lelouch. Pagkatapos ay sinabi din ni Sneasel ang tungkol sa giyes ni Lelouch na siyang dahilan kaya nakakagawa si Zero ng mga milagro sa mga labanan. Ayaw maniwala ni Tamaki kaya nanghihingi siya ng patunay nang dumating sila Ogi at Villeta para magpatunay na totoo ang giyes at ginagamit lang silang lahat ni Zero. Dagdag pa ni Cornelia na dahil din sa giyes ni Lelouch ay nagawa ni Yuffie na ipapatay ang mga Japanese sa special zone. Hindi ulit naniwala si Tamaki, subalit may dala na voice record si Sneasel. Dahil dito ay napagtanto ng Black Knights na si Zero talaga ang pumatay sa mga Japanese nung araw na iyon. Binigay din kay Todo ang listahan ng mga ginamitan ni Lelouch ng giyes. At kasama doon ang dati nilang mga kasamahan sa Japanese Liberation Front at ilan pang mga nakahalubilo ni Lelouch. Dahil dito ay naintindihan na nila ang mga nakapagtatakang pangyayari na pabor kay Zero. Dahil sa mga nalaman ay nawalan na ng tiwala ang Black Knights kay Zero, saka nakiusap si Sneasel na dalhin sa kanya si Lelouch. Ngunit humingi si Ogi ng isang kondisyon na kapalit ni Lelouch ay pinapaalis niya na sa Japan ang Britanya. Kalaunan ay sinundo ni Callan si Lelouch dahil sa utos ni Ogi. Ngunit pagdating nila sa ibaba ay nagulat ang dalawa dahil nakatutok na kay Zero ang mga baril ng Black Knights. Sinabi ng mga kasama na natuklasan na nila na ginagamit lang sila ni Zero para sa paghihiganti nito. Pero ipinagtanggol siya ni Callan dahil lahat ng naabot nila ay si Zero din ang dahilan. Ngunit nang makita ni Lelouch si Sneasel ay minabuti niyang magpakamatay na lang dahil patay na rin si Nunnally. Kaya inamin niya ang mga paratang sa kanya, kaya umalis na si Callan sa tabi niya subalit dumating naman si Rollo para iligtas ang bida. At gamit ang giyes ay nakatakas si Rollo, subalit inatake sila ni Anya ng mga laser beam pero nakagamit si Rollo ng shield, na nalaman niyang napakahirap palang gamitin pero nagagawa ni Lelouch ng walang hirap. Ginamit ni Anya ang pinakamalakas na cannon, pero gamit ang giyes ay tila nagte-teleport sila Rollo sa kalangitan. Subalit nag-aalala si Lelouch dahil ikakamatay ni Rollo ang labis na paggamit ng giyes. Tapos maging ang mga nightmare ng Black Knights ay pinagbabaril sila. Nais nang magpakamatay ni Lelouch pero buo ang loob ni Rollo na iligtas ang bida. Kaya ginamit niya ang giyes ng paulit-ulit para mapasabog ang napakaraming kalaban dahil kahit na ginamit lang siya ni Lelouch ay naranasan niya pa rin daw ang magkaroon ng kapamilya. Nagtago sila sa gubat kung saan kasama ni Rollo ang peke niyang kuya hanggang sa huli niyang sandali. Samantala sa itaas ay naghahanap ang Black Knights kung nasaan sila Zero. Ngunit dahil nadugtungan ng buhay ng bida ay ipinangako niyang magtatagumpay siya sa kanyang mga plano. Biglang sumakit ang ulo ni Anya tapos biglang nag-iba ang katauhan. Bumaba siya mula sa kanyang nightmare at tila ba kilalang kilala si Sisi pero nalaman niyang nawala ang alaala nito. Kaya nagpunta si Anya sa isipan ni Sisi at doon ay ipinakitang si Lady Marian pala ang sumanib sa babae. Dahil sa ginawa ni Lady Marian ay nagbalik na ang alaala ni Sisi. Samantala binabalak naman ni Detard na ipalabas sa publiko na patay na si Zero. Dahil sa kagagawa ng emperador ay kumonekta ang mga lagusan sa pinakasentro nito upang masimulan niya na ang ritual para sa pagpatay sa mga Diyos. Ibinalita ni Millie sa publiko na nagsagawa ng tigil putukan ang Black Knights at si Prinsipe Sneasel. At ibinalita niya rin na patay na si Zero. Ngunit nais makasiguro ni Jeremiah kaya napatawag siya kay Ogi. Kinukonsensya ni Callan si Ogi, subalit diit ng mga kasama na ang tingin lang sa kanila ni Lelouch ay mga pyesa sa laro nitong chess. Samantala nagsimula ng kumilos mag-isa si Lelouch gamit ang taglay niyang giyes. Dumating sila Sneasel at Cornelia sa silid kung saan hinahanap ng prinsesa ang knight niyang si Guilford. Pero nalaman niyang namatay ito sa pagsabog ng Fleya. Matapang na inamin ni Suzaku ang kasalanan dahil siya ang nagpasabog ng Fleya. Subalit naglakas loob na din siyang magdemand na pataasin ang ranggo niya dahil nagawa niya ang ipinag-utos. Pero giit ni Cornelia na ang emperador lang ang nagtatalaga ng magiging Knights of One. Nang magpas siya si Sneasel na magiging emperador daw siya kaya nagalit si Gino dahil loyal ito sa emperador. Subalit giit ni Sneasel na walang pakialam sa kanila si Charles kundi ang magsaliksik tungkol sa giyes. Tapos humingi pa ng pahintulot si Suzaku na patayin ang emperador.
Papunta si Suzuko sa Kamine Island para patayin ang emperador. Samantala si Gino ay inaresto dahil tutol siya sa plano nilang kudeta. Nakarating na si Suzuko sa emperador para subukan itong patayin dahil sa salang pag-abandona sa mga tao at paggamit ng giyes. Subalit pag-atake niya ay dumating si Waldstein para protektahan si Charles. Na dahil sa lakas ng Knight of One nakaharap niya ay gumagana na ang giyes na ginamit sa kanya ni Lelouch upang pilitin niyang mag-survive. Ngunit napatalsik pa rin siya ni Waldstein. Pagkatapos ay papatayin na ng Knight of One si Suzuko nang biglang magkaroon ng pagsabog na kagagawan pala ni Lelouch. At sa ere ay pinapatay ng sundalo ang kapwa niya Britannian dahil namumula ang mata ng piloto nito dahil sa giyes ng bida. Tapos lahat ng reinforcement nila ay inaatake sila dahil pa rin sa giyes ni Lelouch. Dahil dito ay na-distract si Waldstein kaya nakatakbo si Suzuko, subalit dahil sa missile ay nahulog siya sa ilalim. Dahil sa nabalitaan ay nais magpunta ni Isnizel sa Kamine Island, ngunit gustong sumama nila Kaguya para makumpirma kung si Zero ang gumagawa ng kaguluhan sa isla. Dahil sa giyes ay nagkaroon na ng bagong Nightmare Army si Lelouch. Sumakay si Waldstein sa Nightmare niya subalit hindi matukoy kung sinong aatakihin. Nang atakihin siya ni Anya dahil akala ni Anya ay si Waldstein ang may pakana ng kudeta. Subalit matapos ang isang atake ay nalaman ni Anya na hindi ang Knight of One ang salarin kundi si Lelouch na nasa ibaba. Pero dahil nasira ang pakpak niya ay hindi na rin siya makakalipad. Nang makita kasama pala sa loob si Sisi, dahil si Lady Marian pala ang nagkokontrol sa katawan ni Anya. Nasa loob na ng Spirit Realm si Charles upang isagawa na ang ritual para tapusin ang mga Diyos at gumawa ng bagong mundo, subalit nakapasok na pala si Lelouch. Giit ni Charles na isa na siyang immortal kaya wala nang magagawa ang anak. Subalit pinasabog pala ni Lelouch ang lagusan, dahil plano niyang makulong silang dalawa ng kanyang ama sa loob nito magpakailanman upang hindi na makalabas ang giyes sa mundo. Nagpunta sila Anya at Sisi kasama si Suzuko sa harap ng lagusan, kung saan magkatulong na ginamit ng dalawang babae ang kanilang kakayahan upang buksan ang nasirang lagusan. Sa labas ay ipinagtaka ni Waldstein kung bakit kasama ni Prince Isnizel ang Black Knights. Pagdating ni Marian sa loob ay gulat na gulat ang kanyang anak, at dito na isiniwalat ni Charles ang tunay na nangyari. Dahil noon ay magkakalaban daw ang lahat ng kamag-anak nila para sa trono kaya sila ay nagpapatayan. Maging ang nanay ni Charles ay napatay, kaya nagkaroon sila ng kasunduan ng kapatid niyang si Vivi na bumuo ng isang mundo na wala ng kasinungalingan gamit ang Code Geass. At maging sila Sisi at Marian ay pumayag dito. Subalit naging hadlang si Marian sa mga plano nila Vivi at Charles sapagkat dahil sa babae ay nawawala na ng interes si Charles na lumikha ng bagong mundo. Kaya naman pinatay ni Vivi ang babae at naging testigo pala si Anya, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Lady Marian na magtago sa katawan ng bata gamit ang kanyang giyas. Tapos pinalabas ito na kagagawa ng mga teroristang Hapones. Nang malaman ni Sisi ang nangyari ay umalis ito sa palasyo para magtago dahil alam niyang sakim si Vivi. Matagal na ring alam ni Charles na si Vivi ang pumatay kay Lady Marian pero wala siyang magawa dahil immortal si Vivi. Pero nagagalit pa rin si Lelouch dahil ipinatapon sila ni Nonely ng kanilang ama sa Japan. Samantala sa labas ay nakiusap si Suzuko na dalhin siya ni Sisi sa Spirit Realm. Sagot naman ni Charles na nagawa niyang ipatapon sila Lelouch sa Japan para hindi na sila pagdiskitahan ni Vivi. At sa kabila ng mga nangyari ay nais pa rin ni Charles na matuloy ang plano dahil magagawa niyang buhayin si Lady Marian sa bagong mundo na gagawin nila. Subalit kailangan daw nila ng dalawang immortal kaya kailangan din nila si Sisi. Ngunit nang hindi nila mahanap si Sisi ay ginamit nila si Lelouch para mapalabas ito. Nang maintindihan ito ni Lelouch ay naisip niyang ang mga gyera na nangyari sa labas ay para lang mapalabas nila si Sisi. Pumasok na rin sila Suzuko at Sisi sa loob kaya sinimulan na ng emperador ang ritual. Ginamit ni Charles ang kanyang code kaya nagliwanag din ang code ni Sisi. Nagsanhi ng malawakang paglindol sa labas ang ritual na ginagawa ni Charles. Tapos nagsimulang mabuo ang panibagong mundo kaya natuwa si Lady Marian. Subalit hindi pumayag si Lelouch na mabuo ang bagong mundo. Dahil ang kamatayan daw ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng buhay. Kaya kinontra ni Lelouch ang ritual habang pinoprotektahan siya ni Suzuko. Alam ni Charles na walang magagawa si Lelouch, subalit nabuhay ang ikalawang giyes ng bida. Dahilan para maglaho ang nasimulan ni Charles. Sinubukan ito muli ni Charles subalit naglalaho na ang kanilang mga katawan ni Lady Marian. Ngunit hindi nadamay si Sisi dahil hindi rin niya kagustuhan ang ritual. Habang naglalaho ang mga magulang ay sinabi ni Lelouch na ang kanilang plano ay taliwas sa nais mangyari ni Nonely. Dahil dito ay hindi na nakapagtimpi si Charles subalit wala na siyang magagawa dahil sinisingil na siya ng mga maling desisyon hanggang sa tuluyan na silang pinaglaho ng bida. At dahil sa nangyari ay naging magkakampi na sila Lelouch at Suzuko. Bali-balita ang pagkawala ng emperador ng Britanya nang ikagulat ng lahat na si Lelouch ang pumalit sa pwesto nito bilang emperador.
Akala ni Odysseus ay nagkukunwari lang si Lelouch, subalit matapang na inamin ng bida na siya ang pumatay sa kanilang ama. Dahil dito ay sumugod ang mga bantay, pero dumating si Suzaku para ipagtanggol ang bagong halal na emperador. Pagkatapos ay ginamit ni Lelouch ang bago niyang mas malakas na giyes upang kilalanin siya bilang emperador ng lahat ng mga tao. Subalit kumpiyansa si Isnizel na magagawa niyang mabawi ang trono sa nakababata niyang kapatid. Ipinag-utos ni Lelouch na tuluyang wasakin ang libingan ng mga emperador. At sa palasyo naman ay naging katulong niya maging ang mga kapatid na Maharlika. Napanood nila sa media ang ginawa ni Lelouch kaya napagtanto nila na tunay talaga ang galit nito sa Britanya. Dahil dito ay inakala ni Tamaki na kakampi na nila ulit si Lelouch, pero giit ni Shinke na iba ang layunin ni Lelouch sa kanila. Dahil ginagamit ng binata ang giyes niya para mapasunod ang mga tao para sa kanyang diktadorya. Giit ni Nina na dahil sa diktadorya ni Lelouch ay wala ng bisa ang pagiging Maharlika ni Millie, pero ayaw itong pag-usapan ni Millie. Tapos dumating si Ribal para bigyan ng pagkain si Nina. Dahil hindi siya makalabas dahil target siya ng mga bansa dahil sa paggawa niya ng Fleya. Giit ni Lelouch na plano niyang pumatay ng napakarami para makalimutan ng mga tao ang massacre princess na si Yuffie. Tumawag ang isang sundalo ni Lelouch dahil paparating daw ang Knights of Round na loyal sa dating emperador. Subalit mabilis na dumating si Suzaku para iligpit ang isa, tapos gamit ang mga pakpak ay pinasabog niya ang napakaraming nightmare. Ang isa binaril niya sa mukha nang makaharap niya si Gino subalit walang kwenta ang mga atake nito. At kalaunan ay agad na natalo ni Suzaku ang kaibigan. Kinalaban niya ang Knights of One na si Waldstein, kung saan ginamit ni Waldstein ang giyes niya para manalo sa laban. Naputol ang mga palabas para ipakita sa mga tao ang pakikipaglaban ni Suzaku, kung saan nagtagisan ng lakas sa ere ang dalawa. Ngunit nagagawa pala ni Waldstein na makita ang future, kaya nahihirapan si Suzaku na kalabanin siya. Ngunit dahil sa giyes ni Lelouch na ginamit niya kay Suzaku ay pipilitin itong makasurvive. Kaya biglang nag-iba ang kilos ng Lancelot hanggang sa tuluyan itong mahiwas sa gitna ang tinaguri ang pinakamalakas na knight ng dating emperador. Samantala si Gino ay naguguluhan kung sasama ba siya kay Suzaku. Matapos ang laban ay nagsalita si Emperor Lelouch upang ipabatid na nais niyang sumali sa dati niyang binuo na United Federation of Nations kaya natuwa si Tamaki. Tapos ang itinalaga niyang conference room ay ang Ashford Academy. Kinabukasan ay napakaraming tao sa labas ang dumalo para sa makasaysayang pagtitipon. Bumaba si Lelouch sa sasakyan, tapos nakiusap siya kay Kala na maglakad muna sila sa loob ng academy. Ngunit nagbabantay sila Ogi kung ano ang gagawin ni Lelouch. Pagpasok sa loob ay nagpasalamat si Callan sa mga naitulong ni Zero sa kanila, tapos itinanong niya kung ano ba talaga ang tingin sa kanya ng bida. Ngunit hindi sumasagot si Lelouch kaya hinalikan niya na lang ito, saka siya nagpaalam. Bago magsimula ang conference ay tinakpan nila si Lelouch upang hindi nito magamit ang giyes. Tapos sa loob ay kinausap nila ang bida gamit ang screen, kung saan sinabi ng Black Knights na hindi nila pahihintulutan ang bida na sumali sa United Federation of Nations, dahil tiyak na kukontrolin lang sila nito gamit ang giyes. Dahil na-corner na si Lelouch ay inutusan niyang pumasok si Suzaku sa academy gamit ang Lancelot, kaya naging bihag nila ang mga representative sa loob. Tapos napansin pa ng Black Knights na kumikilos na rin ang puwersa ni Lelouch papunta sa kanila, kaya napagtanto nilang diktadorya ang ninanais ni Lelouch at hindi demokrasya. Lumabas ang nightmare nila Callan para lumaban. Pero pinigilan siya ni Shinke dahil madadamay daw ang mga pinuno ng bawat bansa na naroon. Bumalik si Suzaku kay Lelouch para mag-report tungkol sa nangyari sa Pendragon, na mayroong napakalaking butas na tila ginamitan ng Fleya. Kaya naisip ni Lelouch na ito ay kagagawa ni Isnizel bilang paghadlang sa mga plano niya. Tumawag sa kanya si Isnizel para magbanta na napakarami niyang hawak na Fleya warhead. Dagdag pa nitong ang mas nararapat daw na maging emperador ay walang iba kundi si Nonely, kaya nagulat si Lelouch nang makita na buhay pa ang pinakamamahal niyang kapatid. Saka idiniklara ni Nonely na mula ngayon ay kalaban niya na sila Lelouch at Suzaku. Giit ni Nonely na kung siya daw ang dahilan kung bakit nagawa ni Lelouch ang mga krimen. Ngunit nagsinungaling si Lelouch na sariling kagustuhan niya daw ang mga ginawa, upang hindi sisihin ni Nonely ang sarili. Hiniling ni Nonely na ibigay sa kanya ni Isnizel ang firing switch ng Fleya, upang siya na daw ang magiging responsible sa iba pang mga buhay na masasawi kapag tinira na nila ito kay Lelouch. Samantala galit na galit si Lelouch dahil ginamit sa kanya ni Isnizel si Nonely. Kaya kinwelyuhan siya ni Suzaku dahil kailangan niya daw magpakatatag alang-alang sa mga buhay na nawala. Napag-alaman nila Cecil na 10 beses na mas malakas daw ang ginamit na Fleya sa Pendragon City, kaysa sa ginamit noon sa Tokyo Settlement. Kaya pinaghinalaan nilang tinanggal nila Isnizel ang limiter ng warhead. Kinumpronte naman ni Cornelia si Isnizel dahil ang alam daw ni Nonely ay pinalikas niya ang mga tao sa Pendragon bago gamitin ang Fleya, ngunit kasama palang sumabog ang mamamayan. Ngunit hindi ito matanggap ni Cornelia kaya bumunot siya, subalit sa isang kumpas ay binaril ang prinsesa. Samantala kumampi na si Gino sa Black Knights dahil hindi niya pa rin kinikilala si Lelouch bilang emperador.
Balak makipagtulungan ng Black Knights kay Snizel upang matalo si Lelouch, bagaman tutol daw si Shinke sa paggamit ni Snizel ng Fleya ay kailangan nila itong gawin para sa kapayapaan. Nakahanda na ang napakaraming puwersa ni Lelouch sa lupa at maging sa ere. Samantala ganon din ang puwersa nila Snizel sa kabilang panig. Bago magsimula ay nag-uusap muna ang magkatunggali. Ipinanakot ni Snizel ang Fleya, subalit hawak ni Lelouch ang mga representative ng mga bansa. Alam ng bida na hindi pa rin ito mapipigilan si Snizel na gumamit ng Fleya, pero tumawag si Shinki dahil madadami daw sila Empress Chansey. Nagsimula ang palitan nila ng mga galaw na para bang naglalaro lang ng chess gamit ang mga puwersa nila. Mabilis na sumugod ang Black Knights, subalit agad na lumaban ang puwersa ng Britanya. Pero napabagsak pa rin ni Kallen ang isang nightmare. At maging si Nagasa ay nagawang matalo ang isa pa, kaya nakapasok ang mga kalaban sa depensa ni Lelouch. Matapang na sumugod mag-isa si Kallen, at napasabog ang isang nightmare. At si Shinki naman ay napasabog pa ang isang pyesa nila. Napagtanto ni Lelouch na mabigat din palang kalaban ng Black Knights, kasabay ng pagpapasabog ni Todo sa isang sundalo ng bida. Saka nilabas na ng Black Knights ang dalawang malakas na cannon, na siyang umubos sa napakaraming puwersa ni Lelouch sa ere. Kaya napilitan ng bida na pasabugin ng Sakuradite mula sa lupa na siyang nagsanhi ng malakas na pagsabog upang maubos ang Black Knights, subalit maging ang mga tauhan niya sa lupa ay nadamay. At dahil nabawasan na ang mga kalaban ay kikilos na sila Suzaku para atakihin ang Damocles na pinagmumulan ng Fleya. Subalit ipinag-utos na ni Snizel kay Nonely na magpakawala ng isang Fleya warhead. Sinubukan itong tusukin ng mga sundalo ni Lelouch, subalit sumabog pa rin ito ng napakalakas kung saan nadamay ang sinasakyan ni Ogi. Pero pinrotektahan siya nila Kallen at Tamaki. Nagpasabog na naman ng Fleya sila Snizel na umubos sa napakaraming puwersa ni Lelouch, pero ayaw niya pa ring pabalikin ang mga sundalo niya. Sumugod si Jeremiah upang pigilan ng Damocles, subalit napakatibay ng depensa nito, na siyang special ability pala ng nasabing armas. Sinubukan din ni Suzaku na wasakin ang depensa subalit maging siya ay wala ding magawa. Tumawag si Shinke kay Snizel para pigilan itong gumamit ng Fleya. Ngunit dahil 10 minuto ang reloading time ng Fleya ay binigyan lang ni Snizel ang Black Knights ng 10 minuto para manalo kay Lelouch. At kung mabigo sila ay gagamit na naman ng Fleya si Snizel, at wala siyang pake kahit sino pa ang madamay sa pagsabog dito basta mapatay lang si Lelouch. Sa likod umatake ang Black Knight sa pamumuno ni Shinke. Ngunit agad na dumating si Suzaku para makipag-showdown sa Chinese. Subalit dahil sa mga upgrades na ginawa sa Lancelot at sa utos ng Gies ni Lelouch kay Suzaku ay mas nanaig ang kasanayan nito kaysa kay Shinke ngunit iniligtas siya ni Todo. Subalit saglit lang nitong tinapos si Todo pero nakapag-eject naman ito. Gamit ang laser beam ni Shinke ay napinsala niya ang Avalon ni Lelouch kaya nagsimula silang mahulog. Nagtangkang pumasok ang Black Knight sa Avalon, sa kapingilan ni Tamaki si Suzaku, pero saglit lang din siyang tinapos ng Lancelot. Nakapasok na ang Black Knight sa Avalon kung saan balak na nilang patayin ang ating bida. Samantala nagbabalak na palang tumakas si Lelouch pero nakita sila ni Kallen. Subalit gamit ang Nightmare ay pinigilan ni Sisi si Kallen upang tuluyang makatakas si Lelouch. Tagumpay na nakaalis ang bida sa Avalon at patungo siya sa Damocles. Nang makita ito ni Snizel ay ipinag-utos niyang maghanda si Nonely. Pinindot nito ang buto ng Fleya Warhead at itinutok patungo kay Lelouch. Subalit gamit ang kakaibang kakayahan sa teknolohiya ni Lelouch at katapangan ni Suzaku ay tagumpay nilang napigilan ang malakas na pagsabog ng Fleya. Saka binuksan ni Lelouch ang depensa ng Damocles gamit ang shield ng Black Nightmare kung saan pumasok ang mga kasama. At mula sa loob ay pinasabog nila ang Damocles kaya nayanig si Nonely na nasa loob at nabitawan ang buton. Dahil dito ay ipinag-utos ni Snizel na kulungin si Lelouch gamit ang depensa ng Damocles, pagkatapos ay pasasabugin ito gamit ang Fleya, subalit 10 minuto pa ang hihintayin dahil sa reloading time. Sa loob ng Damocles ay nagbabantay pala si Gino, kaya tinarget niya si Lelouch. Pinrotektahan naman ni Suzaku ang emperador, ngunit bago umalis ang bida ay tinamaan siya ng espada sa likod. Kaya napilitan na tumakbo ang ating bida. Walang kaalam-alam si Nonely na balak pala siyang ialay ni Snizel para mapatay lang si Lelouch. Samantala sa labas ay patuloy ang bakbakan ng magkabilang panig. Dahil sa pare-pareho silang may mga ipinaglalaban alang-alang sa kapayapaan ng mundo subalit magkakaiba sila ng pamamaraan. Kalaunan ay tuluyan ng natalo ni Kallen si Sisi na habang nahuhulog sa dagat ay nakaramdam ng kalungkutan. Tagumpay nang nakita ni Shinke si Empress Chansey at iba pang mga bihag. Tapos nagpanggap sila sa Yoko na tinaakat lang daw sila ni Lelouch para hindi sila patayin ni Shinke. Samantala buhay pa pala si Cornelia, at kasama niya doon ang knight niyang si Guilford na nakaligtas din pala. Nakita ni Snizel sa screen na napasok na ni Lelouch ang control room ng Damocles kaya siya na ang may hawak sa Fleya. Samantala napansin ni Detard na tila nasa ilalim ng Gies ang mga bantay nila.
At maya-maya ay hindi napansin ni Snizel na nabihag na pala sila Detard sa likod dahil nandoon pala si Lelouch sa sasakyan nila at recorded lang ang kausap niya. Agad na ginamit ng bida ang gias kay Snizel na nakita ni Detard na biglang naging matapat na lingkod ni Lelouch. Lumaban si Detard sa mga bantay, subalit si Snizel mismo ang bumaril sa kanya. Patuloy ang labanan nila Gino at Suzaku, at tagumpay na nahati ng Lancelot sa gitna ang nightmare ni Gino. Subalit nagawa na pala nitong matusok ang reactor. Tapos dumating si Callan para tulungan si Gino. Nagpunta si Lelouch kay Nonelly upang kunin ang buton para sa Fleya. Pero ayaw itong ibigay ng kapatid nang malaman na nakakakita na pala itong muli. Nagtagisan ng galing ang mga piloto ng Guren at Lancelot sa pakikipaglaban. Samantala si Anya naman ang kinakalaban ni Jeremiah. Nagpupumilit si Todo na muling sumabak sa laban kahit na malubha ang mga sugat. Patuloy ang bakbakan ng dalawang ace pilot ng magkabilang panig. Napakabilis ng kilos ng dalawa nang magawa ni Suzaku na mapinsala ang Guren. Pero nagawa din siyang masipa nito. Habang pinagmamasdan sila ng immortal na si Sisi mula sa ibaba, nagpalabas ng cable si Callan pero nasalag ni Suzaku. Samantala napilitan si Lelouch na gamitin ang gias sa sarili niyang kapatid para ibigay sa kanya ang susi ng Damocles. Napinsala ni Anya ang sasakyang pandigma ni Jeremiah, ngunit nasa loob pala nito ang nightmare niyang agad na sumugod sa dalaga, kaya magkasamang silang sumabog. Pero nakaligtas si Jeremiah at tinutukan ng patalim si Anya. Naubos na ang radiation wave ni Callan at pati ang energy shield ni Suzaku. Kaya patas na silang naglalaban ng walang special ability ng kanilang mga nightmare. At sa huli ay pareho silang nagkawasakan ng nightmare, nahulog ang Guren na agad na iniligtas ni Gino, habang sumabog naman ang Lancelot. Dahil nakuha ni Lelouch ang susi ng Damocles ay pinipilit itong bawiin ni Nonelly kaya nahulog siya sa hagdan. Pagkatapos ay nakita nila ang napakalakas na pagsabog ng Fleya sa kalangitan, saka ibinalita ni Lelouch sa mga tao na hawak niya na ngayon ang Damocles at napakaraming Fleya kaya wala nang makakapigil sa kanya na makontrol ang mundo. 2 buwan nang nakalipas ay nagkaroon ng napakalaking pagtitipon upang ideklara ni Lelouch ang kanyang diktadorya sa buong mundo. Samantala ang mga kalaban niya ay naghihintay na masintensyahan ng kamatayan. At opisyal na ibinalitang patay na si Suzaku. Halata naman sa mukha ng mamamayan na ayaw nila sa bagong emperador. Samantala nakulong din sila Lloyd dahil sa pagtataksil kay Lelouch. Bigla namang nagpakita si Zero na ikinagulat ng Black Knights dahil nakikita nila ngayon si Lelouch na nakaupo. Kaya napagtanto ni Callan na balak talagang magpakamatay ni Lelouch. Pinaputukan nila si Zero subalit napakabilis nitong tumakbo. Sa katagumpay din itong nalagpasan si Jeremiah hanggang sa makarating si Zero kay Lelouch. Ipinakita na plano pala talaga ni Lelouch na maging masama tapos magpapapatay siya kay Suzaku habang nakasuot ng maskara ni Zero upang gawing bayani si Zero. Nang sa ganun ay mapagbayaran niya ang mga pagkakasala at magkaroon na ng minimithi nilang kapayapaan. Napagtanto ito ng mga taong nakakakilala sa tunay na Zero kaya hindi sila makapaniwala. Tuluyan nang itinusok ni Suzaku ang mahabang espada sa katawan ni Lelouch. Pagkatapos ay hindi niya mapigil ang umiyak dahil sa plano nila. Giit ni Lelouch na isang parusa din ito para kay Suzaku dahil mula ngayon ay mapipilitan na siyang mamuhay sa likod ng maskara ni Zero dahil ang alam ng mga tao ay namatay siya sa labanan. At sa pagbunot niya ng espada ay nahulog ang katawan ni Lelouch papunta kay Nonelly kung saan napagtanto ni Nonelly na plano talaga ng kuya niya na magpakamatay. At dahil sa mga nasaksihan ay nakuha ni Zero ang suporta ng mamamayan. Pagkatapos ay nagkaroon na ng kapayapaan kaya balik eskwela na si Callan. At si Nonelly naman ang naging bagong empress ng Britanya na nakipagkasundo na sa Japan. Samantala malaki na ang tiyan ni Villete sa anak nila ni Ogie. At masaya din silang ikinasal kasama ng mga kaibigan. Sila Anya at Jeremiah ay naging hardenero. Hindi na rin nila kailangan ng Damocles. Samantala isang magsasaka ang nasa karwahe at nasa itaas nito si Sisi. Ngunit ayon kay Sisi ay si Lelouch ang magsasaka na kasama niya. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.